Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat, my Litaro. Okay. Wow, Four of Wands. Ito ang energy ng person mo. Okay, so sa may something talaga itong sinasabi yung gusto niya makipag-ayos sa'yo. Parang parang nawala na yung tiwala mo kasi sa kanya. Yun ang parang nasisense ko. Tingnan natin muna. Huwag tayo magmadali. Okay. May pumipigil. Bakit? Okay. Oh. Urong-sulong yung desisyon ng person mo, ano? Gusto niyang kumilos, gusto niyang, ba't pa ako gagawa ng paraan, hindi naman nakikinig, wala naman nagbabago. Okay? Tingin ko may pagkukulang ka din sa relasyon ninyong dalawa. Nandyan na siguro yung parang masyado kang mahigpit, masyado kang selosa, through financials na parang may something talaga. Okay. May nakikita ako. Hindi ko alam po nasa Europe ka or nasa Asians ka. Basta may nakikita ako. Meron din naman sa US, ganun. Nakikita kita. Independent woman ka. Hindi ko naman sinasabi na mahina ka or ano lang kasi dito may worried. May worried siya eh. May pumipigil dito. Possible anak. Meron bang anak yung person mo? May mga bagay-bagay na parang hindi siya makakilos or hindi siya makadesisyon ng para sa kanya. Alam mo yun? Parang kailangan niya problemahin ng buong mundo. Okay, masyadong overthink yung person mo. I think magkikita kayo bukas or Sunday, yan. Yung magkikita kayo. Even may work siya, tinatry niya yung best para makipagkita sa'yo. Okay? Yan ang Four of Wands and Three of Pentacles. I guess talagang cooperations ang nakikita ko dito. Ano? Possible may anak kayo, wala kayong anak, pareho pa rin yung energy na yun as long as parang kayo, yung matibay yung pagsasama ninyo. Nasisense ko dito na parang gusto niya talagang ayusin yung sarili niya, alang-alang sa relasyon ninyo, alang-alang sa pamilya ninyo. Okay? Maybe you're dealing with a person na malayo, long distance, umuwi to, talagang tinatry niya yung best niya. Pag hindi naman siya umuwi, possible na may nakikita ako parang tinatry niya yung best ng communication sa'yo. Okay? But, ang pangit lang kasi, sa nasisense ko dito parang nag-ano ka, lumalaki yung ulo mo kapag masyado mo siyang binabantayan kung online ba siya, kung anong ginagawa niya. Okay? Huwag sana kayong maging toxic as a partner or person. 'Di ba? Huwag niyo pong hayaan yon. Yung babantayan mo online siya, tapos sasabihin niyo, bakit ka online? Kung hindi ka naman nagtatanong ng ganon, online ka pero hindi ka nagme-message sa akin. Kung hindi ka naman nagtatanong ng ganon, iniisip mo kasi ikaw yung talo eh. Alam mo yun? Iniisip mo na parang meron siyang ginagawa lagi na behind your back. Kasi nga may lamat. Naiintindihan kita doon. Pero, ang mahirap kasi kapag lagi kang nag-iisip, makukuha mo kasi yun eh. Kasi ang pag-iisip ng negative, para siyang manifestation din. Parang minamanifest mo na mangyari yon. Okay? So, kaya nga, laging sinasabi, positive po kayo lagi. Stay positive. Okay? Huwag niyong hayaan dumalo yung negative para sa inyo. Kasi talagang mahahatak niyo yan. Diba? Lagi ko nga pinapayo sa aking mga tao, mga inaalagaan ko na
huwag niyong hayaan maging negative kayo. Okay? So, dito naman sa Nine of Wands and Knight of Pentacles yan ang kapartner. And Eight of Wands, okay. Well, matatapos naman tong paghihirap niya eh. Kung ano man ito, possible sumali yan sa investment or ano pa ba. Meron siyang ginawa, project, hindi nahirapan siguro ito sa kakaantay, and nakikita ko parang may plano yung Diyos sa kanya. Okay? Kasi nag-effort naman talaga yung person mo sa iyo eh. Nakikita ko naman na nandun yung love. Kasi nandyan si Ace of Cups. Katunayan, umiiyak pa ito sa iyo eh. Nagbebeg pa ito sa iyo na ayusin. Nandun yung takot. Natatakot siya minsan na parang baka lalakas yung loob mo na iiwan mo na siya. Nandun yung takot na baka one day, ikaw na ito yung nagloloko. Nandun yung takot na baka ikaw na yung magloko. Okay? Nandoon. Possible. Okay. So, kung third party po kayo, kung may third party po kayo, may selos na nangyayari. If ever itong nanonood ngayon sa akin na ikaw ang may kabit, hindi kasi ikaw lang ang nahihirapan din itong tao na ito na tanggapin yung sitwasyon ninyo. Okay? Mahal na mahal ka ng tao na ito, kaso yun nga yun ang sitwasyon ninyong dalawa eh. Okay? So, alam kong mabait yung person mo, maalaga, masipag, biglang nagbago, biglang oops, bakit parang may something. Yan yung nakakatakot kasi na yung pag-explore nila, nakakatagpo sila ng masamang babae or masamang lalaki. Okay, wow. But, thankful siya sa'yo eh. Thankful siya sa'yo kasi ikaw lagi yung parang wala nang ibang makakaintindi sa kanya kundi ikaw. Yes. Nandito at aminado siya na kahit ang laki-laki ng kasalanan na ginawa niya sa'yo. Bigla akong naka-feel ng pain. Paulit-ulit kasi na sinasaktan ka ng tao na ito. Pero alam niya po, hindi siya in denial dyan. Naawa ako sa'yo kasi ikaw yung lagi kang binibigay mo lahat. Unexpected yung pagloloko niya. Hindi ka makapaniwala na bakit ganon yung ginagawa niya sa'yo. Halos lahat binibigay mo na. And yet yun pa rin ang kapalit ng pagmamahal mo sa kanya. Meron itong konsensya, nakakaramdam siya ng lungkot, umiiyak. Hindi niya sinasadyang masaktan kayong dalawa, both side. Okay? Even yung third party, hindi niya sinasadyang saktan. Even ikaw, hindi niya sinasadyang dalhin ka sa third party. Okay? Or sa sitwasyon na yon. Okay? May fear sa kanya, baka one day mawala ka. Okay? Yun ang na-sense ko, ha? May takot ito. Kasi, yung iba kasi, gawa ng na-spell talaga eh. Totoo po yung itim na mahika. Well, wala po akong magagawa kung hindi po kayo naniniwala doon. Pero totoo po talaga yan sila, ang mga itim na mahika. Okay? So, tingnan natin kung anong energies ninyo. Kung bigla din nagbago eh. Pinagkakatiwalaan kanya lagi sa pera before. Yan. Kasi Ace of Pentacles eh. Inaalay niya lahat sa yung trust, sintiwala, lahat. Okay? May offer siya sa iyo, may parang alam mo yun, may iaabot siya sa yung pagmamahal at kasiguraduhan na talagang hindi mo na kailangan masaktan pa. But nandun nga, sabi ko nga sa inyong iba kasi na spell, kaya hindi po yan makakapag-isip ng tama. Okay? Maaring napapansin mo yung person mo tulala, minsan tahimik.
bored siya o wala siyang ginagawa. But, yun kasi, sa sobrang ganun kasi, sobra na yung pag-iisip mo. Okay? Sobra na yung parang, yun ang nagbibigay sa'yo ng cause na mag-iisip. Okay? May basa ang buhok. Okay? May bagong ligo. So, may nakikita ko dito. Possible na sa work ka. Dinadala mo ako. Nakikinig ka. May naka-AirPods. Okay? Naka-AirPods ka at habang nagtatrabaho, nakikinig ka sa akin. Maraming salamat po mga madam ko. Kasi, kahit saan lugar dinadala niyo po ako at nakikinig po kayo. Grabe ang tibay ng pagsasama po natin lahat. Okay? Naway lahat po na nagko-comment sections dyan, kinukuha ko po yan, sinasama ko po yan sa rituals. Yung mga dalangin ninyo, nakikita ko po yan, yung mga comments ninyo, nakikita ko po yan lahat. Sinasama ko po talaga yan. Okay, so Lord, nakikiusap po ako, bigyan niyo po ito ng magandang reading, itong person na itong nanonood sa akin, lahat ng katakutan nila, lahat ng burdens nila, tanggalin niyo po, Lord. Especially yung mga mahal nila sa buhay, yung mga may sakit, pagalingin niyo po. Ikaw lang po ang pinakamabilis na lumakas at kumilos ng mabilis. Amen. The strength. Okay. Kaya din sabi ko, paulit-ulit na kasi yung scenario na ginagawa ng person mo sa'yo, Ayan, so, nagpatawad ka ng paulit-ulit. Grabe yung ang tibay mo. Alam mo yun, parang lagi kang may kalaban. Ang hirap kaya makipaglaban na hindi mo alam, ni hindi mo kailala ang kalaban mo. 'Di ba? Kasi, paano ko nasabi hindi mo kilala ang kalaban mo? Pero yung person mo yung kalaban mo eh. Minsan kasi, dahil sa hindi mo siya kilala, naawa ka sa kanya. So, ang mangyayari, patatawarin mo. 'Di ba? So, ang mangyayari na naman, ilang months na naman, ilang taon, nandun na naman siya. So, kaya ako nasasabi minsan, bakit parang hindi mo kilala yung kalaban mo? Okay? Nakaka-feel ako ng fear, ng takot sa'yo. Alam kong pasuko ka na, napapagod ka na. Queen of Pentacles and the Fool. Napapagod ka na sa buhay mo kasi meron ako nakikita dito, halos buong buhay mo na wala ka nang ginawa kundi tumulong, magmahal. Napapagod ka na kasi nandyan si The Fool. Ikaw yung parang bangka ng pamilya nyo na hindi dapat malunod. Kung hindi man ito sa family, sa magulang mo, maaring sa'yo. Umaasa lahat yung family mo, umaasa lahat yung anak mo, tuitions, lahat. Kung may pinapaaral ka yung mga pamangkin mo, hindi mo kasi sila pwedeng pabayaan eh. Kasi ganun ka katapat magmahal. Para kang bangka na ayaw mong malunod. Ayaw mong malunod yung mga taong dinadala mo. Kahit hirap ka na. Ang tagal-tagal mo na nagtrabaho, wala ka naiipon, wala sa sarili mo. May naiipon ka man pero alam mo yun, parang kakarampot lang. Imagine kung naipon nyo siguro yung pera nyo, baka mayaman na kayo ngayon. Imagine kung madamot kayo, baka mayaman na kayo ngayon. Ang dami nyo na sigurong na-achieve. Pero hindi ka ganun eh. Naawa ako sa mga, kahit breadwinner dito sa Pilipinas, naawa talaga ako. Totoo po yun. Kaya ako, kapag may lumalapit sa akin, I do my best talaga para matulungan sila. Especially sa financial. Kapag financial yung problema, talagang natutulungan natin yan. Paano na lang kung love and money ang problema, ang bigat nun. Diba? But I'm trying my best matulungan kayong lahat.
Ay, naku, ang bigat ng nararamdaman mo. Connect na connect sa akin ngayon. Ramdam na ramdam ko talagang kalungkutan mo. Meron dito, hindi na nakapangasawa. Hindi ko alam kung caregiver ka ba o ano. Basta parang medical na ano. May ipon ka naman, hindi sa wala kang ipon. Kaso, alam mo yun, napapagod ka na rin minsan kasi parang wala kang nakikita sa nangyayari sa'yo. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, mga love ko, mga boss ko, madam ko. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang buhay natin, sabi ko nga sa inyo, hiram lang to, 'di ba? Lahat ng kabutihan ng ginagawa nyo dito sa mundong ito, yun yung magbibigay sa inyo doon ng paraiso. Yun ang magbibigay sa inyo ng magandang mansyon doon sa taas, doon sa kabilang buhay. Lahat ng ginagawa nyong kabutihan, charity, lahat, binibilang po yan ng anghel natin. Nakasulat po yan, nakalista. Hindi po kayo makakalimutan. Kaya itanggalin ninyo yung mga kaartehan ninyo, yung mga kasamaan ninyo, yung mga, ano ba yan, yung mga social na wala naman. Nakapangasawa ng mga Amerikano, hindi na marunong magtagalog. Ang arte na, 'di ba? Marami akong nakikitang ganon. Wag po kayong ganon. Hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan, promise. Hindi ako naniniwalang masama ka. Nakaasawa ka ng mayaman, tumaas ng ego mo, tanggalin mo yan. Wag na wag kayong magpapadala ng demonyo ng pera. Okay? Lagi po kayong, pag may kaya kayo ngayon, may pera kayo ngayon, laging babaan yung sarili ninyo. May nanonood sa akin mga artista, mga kasi dahil sa pagtataro nila, napapadaan na sila sa akin. Ay, alam ko may problema kayo ngayon. Ang daming artistang nakasali sa mga investment na nangyari hindi ko alam kung napanood nyo yun, di ba? Oo, kaya nandito sila sa taro ngayon. Gusto nilang makita, kung ano yung kahihatnan ng nangyari sa kanila. Ang daming investment na nakain ng pera. Sobrang dami. Okay? So, hirap nga syempre. Mahirap talaga. Sige. Ace of Swords. Ini-stalk ka ng person mo. Ini-stalk ka niya. Siguro blinak mo to or lumayo ka. Kasi napagod ka eh. Nafe-feel ko yung pagod mo. Nafe-feel ko yung parang subukan muna natin kung wala ako. Or kung hindi kayo naghiwalay, subukan ko muna siguro na tahimik lang ako. Wag muna akong kasi napapagod na ako eh. Yung senaryo pa ulit-ulit, yung patawad, away. Magbabago, cheat, bago. Wala, ganun lang. Okay. Paulit-ulit yung Minsan kasi, pag nagbabago yung person natin, kayo, what I mean is kayo yung may problema. Kasi bakit masyado nyong niyayakap yung alamat, yung sinasabi natin. Dapat kasi itapon nyo talaga yan. Makinig kayo sa akin. Kapag kayo nagpatawad, dapat totoo. Huwag kayo makipagplastikan. Kung ayaw nyo masaktan, magpatawad kayo ng totoo. Okay? Kasi kung nagbabago yung person nyo, tapos kayo ang hindi nagbago, wala din. Wala rin mangyayari yun. Okay? So, tingnan natin kung ano pa. Anong yung the strength na to? Ano yung sinasabi ng Bigyan nyo po ng magandang kalinawan. Itong nanood ito. Kasi sobrang heavy niya dito. 8 of Cups. Lagi mong pinaglalaban ang relasyon ninyong dalawa. Ikaw yung matapang, ikaw yung makapit. Yan ang gusto ko. Kasi kung mahal nyo talaga yung person ninyo, huwag kayong basta-basta sumuko. As long as hindi kayo sinasaktan, binubugbog. Well, pag ganyan kasi may mga client ako ganyan na sinasaktan daw sila. Tapos, syempre, nagbabago kapag nagpapaalaga sa atin. Unti-unti na yung magbabago.
But, syempre, in good faith dapat kayo. Malakas dapat ang paniniwala nyo sa atin. Okay? The Hangman. Ayan yung sinasabi ko eh. Kaya pasuko ka na eh. Hirap na hirap ka eh. Na-spoiled mo ata ito. For sure. The Empress. Sobrang spoiled. May paparating na ano to, parang nakikita ko yung parang may paparating na message, magugulat ka when it comes sa career. Nagbabalak ata magpatayo ng bahay or bibili ng lupa at bahay. Makukuha mo daw yun in time. Huwag kang magmadali. The word. Wow. Paano ko ba sabihin ito? Parang naririnig ng angels ang iyong, ano ba tawag dito? Thank you. Ang inyong prayer or dasal. Naririnig ng anghel sa kalangitan ang iyong bulong. Wow, ang ganda. Naririnig niya po talaga. Promise. At lahat po yon ay tutulong po talaga yung angels para sa inyo. Kasi wow, ang ganda oh. Ace of Pentacles, may mga gabay kayo and the word. Oh, especially sa mga client ko, binibigyan ko sila ng angels. Magbabantay sa kanila. Huwag po kayong matakot, mag-alala. Lakasan niyo lagi ang loob ninyo. Alam kong pasuko ka dito. Grabe oh. Pero wag. Lagi niyo piliin maging masaya. Okay? May swerteng paparating sa'yo this coming. Itong magandang makulay ang buhay natin ngayon. Itong month na to, alam ko pong sinubok kayo itong buwan na ito, but possible po na itong last month pala, itong buwan na ito ay magiging maganda at masaya. Okay? Possible promotions. May inantay ka bang promotions? Possible po yun. Mangyayari po at matutupad yan ang pagbili mong lupa at bahay. May nakikita po talaga ako. Yes. In the word. Napakaganda oh. Sinagot ka ng angels mo. Siguro minamanifest mo din na babalik sa yung person mo. May mga nakikita ako magbabalikan. Yes. Okay? Kung single ka, makakatagpo ka ng someone. Okay. Yeah, makakatagpo po kayo. So, huwag nyo pong isara yung pintuan ninyo. Makipag-date ka. Okay? Mag-explore ka, huwag kang matakot. Hindi naman po lahat ng lalaki ay ganun lang ang habol, 'di ba? Hindi po totoo 'yan. So, ano lang, lakas ng loob at maging matalino po kayo. Okay? Sige po, ingat po kayo. Maraming salamat. Wait lang. Nafe-feel ko talaga yung heavy nyo sa yung puso nyo. Na hanggang ngayon ramdam ko po. Well, ito po ang aking Facebook account, Mylee Tarot. Meron po tayong 9.9K followers. Okay, ito po, in-upload po ito ng August 3. Meron siyang react na 757 and 90 comment. Ito po ang kanyang cover. Okay, June 4, 469 react. Meron po siyang 57 comment. Okay. So, magbasa tayo ng message ng ating mga client. Ma'am, magandang umaga po. Alam ko pong busy po kayo. Ano to? Alam ko pong busy po kayo. But gusto ko lang pong magkaroon ng ano to? Gusto ko lang pong magkaroon ng ma-inspire ang mga nanonood sa iyo, ma'am. Mula't bata po ako, talagang sinubok na po ako ng pagkakataon. Lagi po akong hirap, lagi akong pinapahirapan. Wala nga po akong maalala na
wala na nga po akong maalala na may nangyari pang masaya sa buhay ko. Pinagpasapasahan po ako kung sino-sino po, kung saan-saan po akong tumira. Feeling ko nga that time para akong hayop na walang tumatanggap sa akin. Para akong may sakit na pinandidirihan ng mga kamag-anak namin. Inalila, pinapaaral, pero ang sakit ng mga ginagawa sa akin. Pinapaaral ka nga nila pero ginugutom ka naman. Bata pa kasi ako, wala kasi akong alam sa mga ganon, na wala palang bayad yung mga enrollment sa akin. Ang sabi nila, ang dami daw ng gasto nila sa akin. Yun lagi ang pinamumukha nila sa akin. Grabe naman, may mga ganito, Diyos ko. Sa totoo lang, ma'am, minsan nagbabaon na lang po ako ng tubig. Para maibasan ng aking gutom. Hindi ko po maintindihan bakit ganitong nangyayari sa akin. Hindi po ako katulad ng mga bata na may nanay at tatay. Naalala ko to si ma'am. Actually, maraming nagdumadaan ng mga bata ngayon nahihirapan. Nakakaawa kasi wala silang magulang na tumayo para sa kanila. Sana, nananawagan po ako, sana kung may mga kapitbahay po kayo, makita na ganito ang sitwasyon, ambagan nyo po ng blessings ninyo. Maawa po kayo. Kasi musmus pa sila. Musmus pa sila, hindi pa nila alam ginagawa nila, hindi pa sila marunong magtrabaho para may pangtusto sa bahay nila, ayos sa sarili nila. Eto si ma'am, tumira siya sa iba't ibang kamag-anak, pero sinasaktan siya daw. Yun ang naalala ko sa kanya. Sinasalbahe daw siya ng mga kamag-anak niya. Hanggang sa tumungtong po ako sa tamang edad, nagtrabaho po ako. Nag-DH po ako sa ibang bansa. Nag-ipon at nag-aral po ako ulit. Kasi wala naman po akong makukuha sa kanila kundi sumbat. Namuhay po ako mag-isa. Hindi po ganun kadali ang buhay ko, ma'am. Marami pong pagsubok ang nangyari sa akin. Pagkatapos ko pong nag-aral, nahirapan naman po ako ng paalis. Ang ginawa ko, nagtrabaho muna ako dito sa Pilipinas para may panggasto sa pag-alis. Wala akong ginagawan time na yon, nanonood lang ako ng YouTube. Nakita kita at sinubukan ko mag-message sa iyo, ma'am. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko nang bigla ka nag-reply sa akin. Sa tagal ng 3 weeks ako nag-antay ng sagot niyo, ma'am. At para akong batang iyak ng iyak. Para sa akin, hindi ko kayo kilala, pero nakahanap ako ng kakampi sa katauhan mo, ma'am. Excited po ako makapag-reading at makaharap ka. Makulit ako nun. Kinukulit kita. Kasi gusto kong magsumbong sa'yo. Dahil sa kakulitan ko, natarayan mo pa ako. Kasi pasensya na, ma'am, aminado naman ako na paulit-ulit ang tanong ko sa'yo. Pero hindi po ako sumuko, ma'am. Hanggat sa pumayag po kayo na makita kayo in person.
Ang lakas ng kabog ng puso ko, ma'am. Nawala po yung hiya ko sa inyo. Sa gate pa lang umiiyak na ako. Hindi ko po inaasahan. Pagharap mo sa akin ay napaiyak na ako. Niyakap mo ako. Tinanong mo ako bakit anong problema. Kumalma ka. Mag-usap tayo ng maayos para makapag-reading tayo ng maayos. Maraming salamat, ma'am, kasi pinalakas mong loob ko. Grabe yung mga salita mo, ma'am. Hindi ko to makakalimutan. Kasi nandun yung fear ko na bakit hindi ako makaalis ng abroad. Nandun lahat yung takot ko, bakit hindi ako. Feeling ko hindi na ako mag-success. Malaking kita kasi kapag nakaalis ako. At ang sabi mo sa akin, huwag kang matakot. Huwag kang mawalan ng pag-asa, makakaalis ka. Isipin mong makakaalis ka, malulusot mo yan. Sorry. Okay. Naalala ko to si ma'am. Nakakaawa to. Ito yung, ilan lang naman yung client ko na walang pamilya. Lumaki na mag-isa. Pero nakakaawa to. Sobra. Ma'am, isang araw, tumawag po sa akin yung agency na ina-applyan ko. Maganda raw ako. Kasi magme-medical na ako. Grabe kayo, ma'am. Ang tagal ko pong ilang buwan na nag-antay. Biglang nagsabi sa akin na tanggap ako. Grabe yung lakas ng power mo, ma'am. Iba ka kapag nisalita ka nga. Totoo talaga. Nakakaya man sabihin pero pang 10 apply ko na po yan palabas pa ibang bansa. Pero wala pong nangyayari. Matalino naman po ako. Alam ko naman po ang ginagawa ko. Pero sadyang kinakapitan ako ng malas. Totoo yon. Meron taong masipag, matalino, pero sadyang minamalas po talaga. Totoo po yun. Okay. Ma'am, masaya ko pong ibabalita sa inyo. 2 years na po ako dito sa ibang bansa. Hindi mo na po ako nagparamdam sa iyo kasi gusto kong maging proud ka sa akin. Gusto kong maging proud ka sa akin kasi para sa akin, wala man akong kapatid. Nakita ko yung kapatid sa iyo at or nanay. Sorry. Nagkaroon ako ng pamilya sa katauhan mo, ma'am. Sinikreto ko po ito sa iyo. 2 years. Okay, 2 years na daw siya. Maraming salamat, ma'am. Inalagaan ko po yung bracelet. Pag-uwi ko po, ma'am. Talagang hindi kita makakalimutan. Totoo palang sinabi mo sa akin na makakabili pa ako ng bahay ko at sarili kong lupa. Gusto ko maging proud ka sa akin, ma'am. Nangyayari na po yun. Gusto ko pong magbalita sa iyo na success na ako, ma'am. Sa lahat ng nang-api sa akin, gusto kong patunayan sa kanila na hindi sila tama. Na sinasabi nilang hindi na ako makakaalis, wala na akong pag-asa dahil bobo daw ako. Hindi naman bobo to si ma'am. Accountant to eh. Oo, accountant to.
Kaso nga lang, ang dami niya kasing ina-applyan, lagi siyang rene-reject. Ah, ay nako. Ayun, masaya ako para sa'yo, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Sa mga, basta malakas ang loob ninyo, hindi ko kayo pababayaan. Hindi. Okay? So, wag po kayong mawalan ng pag-asa talaga. Wag na wag. Lakas ng loob. Maniwala kayo sa sarili ninyo na kaya ninyo yan. Okay? Sige po, ingat po kayo and maraming salamat. Nakita nyo naman yung YouTube, ay yung Facebook ko, doon nyo lang ako i-message. Kaya mo yan, ha? Gawin nyo ngang inspirasyon itong mga natulungan natin. Lakas ng loob. Okay? Yan. Ingat po kayo. Bye-bye.